Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Ayun. Ayan, can I invite you all to stand po and form a small group at sabay-sabay po tayong manalangin at ipanalangin ang service na ito. God bless everyone. Hallelujah. Can we all stand? Sige po, church. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let us be ready. Let us be ready today and be excited today. Hallelujah. Hallelujah. Church, I know that you are here. Hindi lang ito coincidence. But this is your own choice and your own will because you desire more of Him. Amen. Amen. You want to worship Him every day kahit na Sunday. Amen. Hallelujah. And today, church, I encourage you, do not be silent. Do not just stand still, but rather just worship the Lord and flow in the Spirit. Flow in what He wants you to do today. And can I just invite you to pray? Heavenly Father God, you have gathered all your people in your sanctuary, in your home. And Lord, I pray that we will be united enough to worship you and pray in the Spirit as one, oh God. That we may have the same language, we may have the same heart, the same mood to worship you in spirit and in truth, God. Lord, to you be all the glory. In Jesus' name we pray, and everybody shout, Amen. Come on, and everybody shout. Hallelujah. That's the kind of energy the Lord wants from us. Come on, can I see those hands? Come on, we're gonna acknowledge Him with our praise. All together. He's changed every idol. He reigns without rival.
come alive more and more in our lives. Come on, give him the glory. To you be all the glory and the praise. Can I see those hands? We raise our hands, shout your name, Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, 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 oh. Yahweh, oh, oh, oh. Great are you, Lord. Yahweh, oh, oh, oh. Great are you, Lord. And we will worship till tomorrow comes. Forever we'll sing our praises to you. In your presence you have changed our lives. Now we're ready to go. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Come on, shout it out. Yahweh, oh, oh, oh. Hallelujah. Oh, Yahweh, oh, oh, oh. Say his name. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, great are you, Lord. Yahweh, oh, oh, great are you, Lord. Yahweh, oh, oh, great are you, Lord. Hallelujah. Come on, declare his greatness. Believe in his greatness. Hallelujah, God. Yahweh, Jehovah. Hallelujah. His name is beautiful. Amen. Amen. And Lord, we're not gonna stop, and we will never stop declaring your powerful name, Yahweh, Jesus, Jehovah. And Lord, it truly is that your greatness is above anything else and anyone else in this earth. That Lord, as we call on your name, I pray that we will believe and trust in your greatness and in your power, that you are able and you are ready to answer us. Come on, read this with me. When they call on me, these are his people. When they call on me, what did the Lord say? I will answer. I will be with them in trouble. Amen. Amen. Who wants that confidence? Who wants that assurance that, Lord, as we call on your powerful name, you are ready to answer us in your perfect time. And Lord, as your people gathered in your sanctuary, we are crying out for your move. We are crying out for your revival. We are crying out for unity. We are crying out to have the same language, to have the same heart, to have the same passion, to have the same desire for you. Hallelujah. And I believe, God, that you are able to answer those, because you are the same God yesterday, today, and forever. You're the same God today, the same God
tomorrow. Help me see the victory you already see. Let my faith be today what it will be tomorrow. When I've seen the victory you already see. Oh, Jesus, I believe. Oh, we need a miracle. You are a miracle maker, God of the impossible. There is no power greater, exceeding abundant beyond we could ask or think. We call on your name, Jesus. We call on your name. By the power of your name, and all for your glory, the sick are healed, the soul is healed, the battle has been won. On your promise I stand, and in faith I believe it, that what I pray in your name is already done. Oh, let your will be done. Oh, we need a miracle. You are the miracle maker, God of the impossible. There is no power greater, exceeding abundant beyond what we could ask or think. We call on your name. We call on your name. We need a miracle. You are the miracle maker, God of the impossible. There is no power greater, exceeding abundant beyond what we could ask or think. We call on your name, Jesus. Hallelujah. We call on your name. In the waiting, you get the glory. In the healing, you get the glory. In the breaking, you get the glory. In the breakthrough, you get the glory. In the waiting, come on, give him all the glory. You may be breaking right now, but give him all the glory. In the waiting, you get the glory. In the healing, you get the glory. In the breaking, you
lover of our soul, Jesus. Savior of everyone in this place, Jesus. Lord, you deserve all the glory, for your name is great, and your sacrifice is great for each and everyone in this place. Hallelujah. Oh, how we love to worship the powerful name and most precious name of Jesus. Lord, everyone in this place is rejoicing right now. And I pray that the praises of your people, God, you will hear it and you will be satisfied in the hearts of your people, God. Make it right, make it pure before you. And Lord, today we have revered to your name. We have honored your name, God. Lord, let your presence be in this place. Fill this place. Fill our hearts. Hallelujah. Lord, be glorified, be magnified, and be exalted in the presence and in the hearts of your people, God. We thank you and we love you. And everybody will shout, amen and amen and amen and amen and amen. Hallelujah. You may now all be seated. God bless everyone. Praise God. Good morning, everyone. Welcome po sa Church of God Imus, second service. And today is the first Sunday of the month, October na po. Susunod November, and then December. Wow, Pasko na naman. Sabi nila, bonus na naman. But today we are going to commemorate what the Lord Jesus Christ has done for the sake of us all, to save us, to redeem us, to give us a name, to give us a family. 2,000 years ago when He offered His life, when He died on that cross, shed His blood, so that we will be saved and be set free from all the powers of the enemy and be able to live for God, wherein now we are His children. So as we are preparing ourselves, ito pong tinapay ay i-ready na po ninyo. Kayo din pong mga nasa online, good morning po. And together with your family, sabay-sabay po tayo na magko-communion. Pag-aalaala sa katotohanan, sa kapangyarihan na ginawa ng Diyos na tayo pong lahat ngayon ay napalaya na, naligtas na, at inalis na ang kapangyarihan ng dyablo sa ating buhay. And as we are meditating on that day, on that Calvary, on that day Jesus offered to us His life, makinig po tayo sa awitin na ito. A curse and love you do not find. A thousand men you'll crucify. As crimson stains so fill your mind.
beautiful love when He died for us, sinners. He loved us. We commemorate that day. We remember that day. How He loved us, cared about us. Paul said in 1 Corinthians 11:23 following verses, in the same way I pass unto you what the Lord Jesus Christ has passed unto me, that the Lord Jesus on the night He was betrayed took bread, and after giving thanks He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this whenever you eat it in remembrance of me." Sabay-sabay po natin itong kainin. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is a new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me, for whenever you eat and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Sabay-sabay po natin itong inumin. What a beautiful love. What a pure love. We will cherish that in our hearts. We will cherish that in our hearts. Thank you so much for saving us, for loving us, for dying for us, for giving us a new life. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Thank you. Ngayong umaga po ay nais nating i-welcome. Baka meron po tayo dito. First time we attended our service sa COG Imus. Meron po bang first time? Ayun po, sa likod. Dito po ba? Wanda rito. May first time po ba na umattend? I think meron yatang cheque sa labas. Hindi, joke. We just want to welcome you. We just want to bless you. We just want to pray for you. Sige po, tuon natin ang kamay natin patungo sa kanila. Welcome for the first time. Manatili po nakatayo at yung mga first-timers. And Lord, we speak blessing to these precious souls that you have brought to this place. Indeed, oh God, you have something for them, something good, something that will bless them and favor them, oh Lord. Father, that you will just fill their hearts today with your awesome goodness, oh Lord God. And that they will experience your love, Father God. And Lord, all your goodness to be upon them. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Welcome po, Church of God Imus. Kahapon ay nagkaroon po ng team building. At ang ating pong naging tema ay Dream Further, Rebuilding Better, and Together as One. The theme that we're gonna have this October anniversary is Initiate. Nang ibig sabihin, lahat po ng napag-usapan, pinagplanuhan, pinangarap, gawin na po natin. Mangyari na po. Panoorin natin saglit ang ating pong video clips.
Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Yan po, hindi na po nakasama ang iba, pero ang nakarating po ay hindi pala 101, 104. And bagamat mainit ang pakiramdam, pero masaya naman. At yun nga po, ating pinahayag doon ang ating pong pagkakaisa na ating i-initiate na po yung mga plano na binaba ng Diyos para po gawin sa City of Imos. And of course, ang pagiging worker po ng church, welcome po naman sa lahat. Amen. So kaya po atin pong pinaalalahanan din ng ating departments na mag-train pa ng maraming workers. Like sa worship department, yan. So ang gagawin po natin ay ititrain po muna kayo at nang sa ganun ma-qualify at magamit po kayo ng Panginoon. Kung ikaw ay nag-audition at parang ikaw ay medyo kailangan pa ng maraming practice, pagkakataon mo na to na ikaw ay ma-train, ma-practice at makapaglingkod ka rin sa Panginoon sapagkat lahat po ang WORDA, W, Outreach, Relationship, Discipleship, Admin ay may pagsasanay po lahat ito para magawa natin ng excellent, anointed na paglilingkod po sa ating Panginoon. Amen. Amen po. Ayan. So, hallelujah. At yun nga po, sa ating pong tema na initiate, nais po nating maintindihang mabuti kung paano ba pwedeng mangyari na ma-initiate nga po natin ito. At ang aking nga pong topic ngayon ay tungkol po sa powerful living. Pero itong powerful living, para po maunawaan nating mabuti, ang bottom line nito ay kailangan ko pong ipaliwanag mabuti kung paano bang pwedeng mangyari ito sa ating lahat. Sa atin nga po na ating proposition, we are children of God and we are redeemed, empowered, and privileged to live a powerful living. Ibig sabihin, tayo po pala ay mga anak ng Diyos, tinubos, tayo ay binigyan ng kapangyarihan at pribilehiyo. Pribilehiyo pala na maipamuhay natin ng isang makapangyarihang buhay. Kaya nga sa ating pong pagpapaliwanag, mabuti, medyo masyadong kailangan ng mabusising pagpapaliwanag. Ayan, dahil para mahagip nating mabuti ang mensahe, nais ko pong simulan muna sa context of the gods of the nation, wherein ang mga nation po kasi ay meron pong sinasabi sa Bible na naka-assign na mga gods. Ayan, gods, yung letter G na maliit. And sa ating pong verse, sa Psalm 82, I'm sorry, lumagpas ako. Ayan. Psalm 82 verse 1, God presides in the great assembly. He renders judgment among the gods. Tayo po muna yung manalangin. Salamat, Panginoon, na meron kang ipahahayag sa amin na makita namin that we can actually live a powerful life, O Lord, sapagkat nasa sa amin na lahat ng kailangan upang makapamuhay kami ng isang malakas, makapangyarihan, punong-puno, Panginoon, ng kalakasan na nanggagaling sa iyo, Panginoon, sapagkat meron kang ginawa para ito ay mangyari po sa aming buhay. Kaya Lord, mangusap ka sa amin, Banal na Espiritu, welcome and help us to understand, give us that kind of understanding and comprehension na maisapuso namin ito, maipamuhay namin ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. So, sa ating binasa, makikita natin dito yung salitang preside. So parang meeting, may presider. At ang meeting na ito, ang preside po o nagpipreside ay ang Diyos mismo. At ang kanya pong ka-meeting ay Great Assembly na kung saan nagbibigay po siya ng judgment, ang sabi doon, among the gods. Ayan. So ito po ay ating ipapaliwanag na mabuti na kung saan ang sabi po niya sa Psalms 89, For who in the skies above can compare with the Lord? Who is like the Lord among the heavenly beings? So he's talking about heavenly beings, okay? Mga nilalaman ng kalangitan, okay? In the council of the holy ones, God is greatly feared.
and He is more awesome than all who surround Him. So dito po makikita natin yung council. Hanggang doon pala sa eternity may council. So meron po tayong council dito. And, pero ito po, Council of the Holy Ones. Ayan. So sila po ay talagang mga banal. Ayan. At sa ating pong sumunod na verse, makikita natin dito yung salitang ginamit. Yung salitang, yung pangalan God presides. Yung God, malaking G, if you notice. At meron pong gods na maliit, ang G, na kung saan ito po ay, ang salitang ito sa Hebrew ay Elohim, pero mapapansin natin, meron po siyang paggamit na parehas. Pag malaking G, Elohim, pag maliit, Elohim pa rin. Okay? So yan po yung original na sa translation po, na kung saan bagamat parehas na Elohim ang paliwanag dito, kasi ang Elohim ay plural. Ayan, plural. Okay? Marami. Yung po lamang ibig sabihin nun. So, pero meron pong tinatawag na specific at unique na attributes, ano po, so, na makikita natin tungkol po sa Elohim na ito. And kaya po, kapag tayo po ay nakakita na ng maliit na G at nagsabi ng gods, siyempre immediately alam natin he's not referring about our Almighty God, ano? So mayroon kasing maliit na G, na maliit na Diyos, parang ganon. And dito po makikita natin, it's not talking about attributes, pero ito po ay nagdi-describe lamang na pag sinabing Elohim, whether plural or whether God, Elohim, na siya po yung unique, siya lamang po yung nag-iisang Diyos, okay? Ang ibig pong sabihin nito lamang ay dinidescribe po na supernatural being po yan. Nakakita ka na ba ng supernatural being? Or naka-experience ka na ba ng supernatural na pangyayari sa buhay mo? So ako po, maraming supernatural na himala na nangyari po sa aking buhay na hindi pwedeng ipaliwanag ng tao, hindi pwedeng ipaliwanag ng siyensya, hindi pwedeng ipaliwanag ng physically, at kahit ilaban ng scientists ay hindi po nila maipaliwanag. So ito po yung mga supernatural things happening, and meron pong supernatural being na pinanggalingan nun. Okay? So kaya dito, makikita natin, yung salitang Elohim ay may iba pang spirit beings, pero yung binabanggit na letter G na malaki dito na God, ay walang iba po kundi siya po yung Yahweh. No? Siya po yung kaisa-isang Elohim. At yung maliit na Elohim, ito po yung mga gods. Ibig sabihin sila po ay mga nilikha. Pero ang Elohim na malaking G or God, Yahweh, siya po ay mannilikha. So ibig sabihin, unique po siya, pero in three person, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At siya po ang creator ng lahat. Alright? Creator po siya ng lahat. Okay? Galaxy, yung pong atmosphere, yung pong earth, and then solar, and lahat ng system. Lahat na nakikita natin, siya po ang creator. So dito, para makita natin yung nagaganap sa isang council meeting sa langit, ayan. Okay? Wherein He allowed these gods to participate in ruling, ano po, or rule of the world. Yung pong pag-rule ng God ay ina-allow niya na sila ay mag-participate. Pansinin natin ang isang pangyayari sa kwento, isang sabi nga strange story, na kung saan ginamit si Prophet Micaiah na magbigay ng prophecy kay wicked Israel or Israelite king. Wicked talaga, ano? Ayan, si King Ahab. At ang sabi dito, therefore hear the word of Yahweh. I saw Yahweh sitting on His throne with all the hosts of heaven standing beside Him from His right hand and from His left hand. So, ibig sabihin, meron po siyang nakita doon sa trono ng kalangitan na kung saan nandun sa kanan niya ang mga espiritu o ang mga sons, ano po, o sons of God, ayan po, ang mga gods. At nasa kaliwa naman po niya ay ganun din. Okay? And pinapahayag po ito ni Prophet Micaiah.
At sabi niya, and Yahweh said, who will entice Ahab so that he will go up and fall? Wow, pambihira. Ano? Parang linlangin mo para mag-fall. Yan. At Ramoth Gilead. Then this one was saying one thing and the other was saying another. So may pagtatalo sa council. Council of gods, council of spirits, and council of the sons of God. And then maya-maya, eto na yung isang spirit na gods, na yun din po ang translation, gods, sons of God, ano po. At ang sabi niya, then the spirit came out and stood before Yahweh and said, I will entice him. So nagkusa na, no? And Yahweh said to him, how? And he said, I will go out and I will be a false spirit in the mouth of all his prophets. So lahat ng sasabihin ko hindi totoo. Ayan, parang ganon. So bibigyan ko siya ng peking propesya para mangyari na mapahamak siya talaga. So yun po yung nangyari. And sabi rito, and he said, sabi ng Panginoon, you shall entice and succeed, go out and do so. So then, see that Yahweh has placed a false spirit in the mouth of your prophets, and Yahweh has spoken disaster concerning you. So ano po nagaganap dito? So kausap niya ng Diyos sa kanyang trono, ang kanyang council, ang kanyang mga sons of God, ang kanyang ang spirits na ito, na nandoon po sa meeting na ito, sa Great Assembly, at kanilang pinag-uusapan, itong si King Ahab, masama ang puso niyan eh. Lagi na lang niyang pinapahiya ang pangalan ng Diyos. So, kailangan magsalita ka sa kanya na ikakapahamak niya. Ayun po ang nangyari. Kaya nga sabi ko nga, mag-ingat po ang puso pag hindi maayos, baka kung ano madinig natin. Yung pala ay isa ng espiritu na minamali na talaga sapagkat nakita ng Panginoon, hindi tama ang puso para ikaw ay turuan. Ano po? So kaya nga, ang laging panalangin, Lord, ayusin niyo po ang puso ko muna. Lord, that my heart is pure, that my heart is right, that I am really in line with your will, at nang hindi ako mapuntahan ng lying spirit na ito or deceiving spirit. So kaya nga, dito, makikita natin ang isang malaking meeting, doon po ang council, na attendance po ay, kung tawagin sa Bible, ay Elohim, plural of gods o spirits, at sila po ay nag-meeting doon at nagkaroon po sila ng desisyon at nagpasya po sila. So you can see, mayroong pong nagaganap sa ating kapaligiran na hanggang ngayon po, nandyan po lamang. Okay? So kaya kailangan po mapanalanginin ng Kristiyano. Amen. Kailangan po, pag alam mo hindi na to kalooban ng Diyos, kailangan mag-intercede ka na. Kasi baka may mga atake na ng kaaway, may mga inaalaw ng God, para turuan tayo ng leksyon, kailangan nandun na yung papapakumbaba, nandun na yung pagiging ng tawad, para maitama na agad at hindi na po tayo mapahamak. Amen. Now, with regards to the one leading them and judging them and speaking to them, that is the Elohim or Yahweh, na kung saan siya po yung one of a kind, siya po yung true God with capital G, siya po ang perfect sovereign creator, siya po ang the most high God, na kung saan, ang sabi niya sa Psalms 82 verse 6, I said, you are God, sabi niya doon sa kanyang mga tagapakinig, kamiting, and are all sons of the Most High. Kaya sabi natin kanina, Spirit, God's sons of the Most High God. Ayan. So, sila po yung description ng Elohim, nakausap ng Elohim. Ayan, nalilito na po ba tayo? So, Englishin ko na lang. Kausap siya ng God Almighty, kausap niya ang mga gods, ang mga spirits, kausap niya po ang mga sons of God. Mahalaga po yung salitang Son of God, kasi ang mga Israelita, ang mga Hudyo, malaki ang ibig sabihin sa kanila ng maliit na S ng Son of God, because you are referring to spirits, and you are referring to gods in a place or territorial spirit. Kaya naman, sa John 3:16 ay may makikita tayong ginamit dito ng Diyos yung salitang Son. For God so loved the world that He gave His only begotten or only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, pagka natinig po ito ng mga Hudyo, alam na po nila agad, teka muna, ibang Son ito, hindi ito small s. Kasi po sa ibang translation, hindi po
ganyan ang pagkakatranslate, ang sabi po doon only begotten, the unique Son. Hindi siya yung spirits, hindi siya yung small gods, hindi siya yung small s, kundi siya yung anak ng Diyos. Siya po yung person, isa sa persona ng Trinity. Nakukuha po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Kasi po, hindi, para po maipasok natin, paano ba ako makakapamuhay ng isang powerful living? So pinapakita po muna natin ang context natin bago tayo pumasok doon. So kaya nga, dito makikita natin, si Jesus is very unique. And siya po ay hindi po nagtatanong pa ang mga tao kung ano bang ibig sabihin ng Son. Alam na po agad nila, referring either sa spiritual or referring to the Son of God. Alam na po agad nila ito. Pero one of the significant thing na lagi pong ginagamit yung Son, sonship, ganyan, sa Bible ng mismong ating Diyos, ang nagbabanggit nito is because indeed, God wants a family. Sa Kanya ho tayo nagmana, gusto natin ng pamilya. Amen? At gusto natin buo ang pamilya natin. Amen? At kapag ang pamilya po ay nasisira din po tayo, nalulungkot po tayo. Amen. Pero itong pamilya na ito ay kakaiba sapagkat meron siyang binabanggit o mababasa sa Bible na tinatawag na spiritual family o yung unseen family, yung sa unseen world. Meron din namang family sa earth, yung human, yung nakikita. Tingnan mo yung katabi mo, nakikita mo siya. Amen? So siya ang kapamilya mo na tao. Amen? Sa kapulungan ng anak ng Diyos, pero hindi mo nakikita ang mga anghel. Ano po? Pero gumagalaw sila, nandyan po sila. Hindi mo nakikita ang pagkilos ng mga sons of God. Hindi mo nakikita, pero may mga nagaganap. Ayan po. Na sa ating pong patuloy na pag-aaral, para po may ipasok na natin maya-maya. So dito po, nung nilalang po ng Diyos ang Garden of Eden, okay? Or I'm sorry, ang first man and woman, ayan. Sa Genesis 1:27, sabi kasi dito, so God created humankind. So parang may pinanggalingan yung verse na ito. In the likeness of God, He created him, male and female, He created them, a family. In the likeness of God, in holiness, in righteousness, in heart, yung attributes in the likeness of God, He created them male and female. Ayan, ano po. So, dito makikita natin na sa Job 38, meron pong binanggit ang Diyos kay Job. And Job 38 tells us the sons of God were present at the creation. At dito makikita natin sa verse 4 to 7, where were you at my laying the foundation of the earth? Nandun ka na ba? Sabi niya kay Job, nung ginawa ko ba ang pundasyon ng earth, nandun ka na? Ayan, pambihira, ano? Pundasyon ng tubig, nandun ka na? Pundasyon ng galaxy, nandun ka na ba? Okay? And when the morning stars were singing together, wow, umaawit palang morning star. And all the sons of God shouted for joy. Nandun ka ba, Job? So ito po ay nasa Bible po talaga ito. Ayan. No, so ibig sabihin, nung kinreate po si Eva at si Adan, nandun po sila. At ang sabi dito, the stars are singing and the sons of God are shouting for joy. Wow, si Eva, wow, si Adan, wow. Amen. And I believe every time na may isisilang na tao, natutuwa ang Diyos. Amen. At every time na may i-abort na baby, sobrang nalulungkot ang Diyos doon. Amen? Nakukuha niyo po ba? So kaya, dito makikita natin na mayroong pamilyang hindi nakikita. Hindi ho yung, mamaya ko lang papaliwanag. Pero there is this in the spiritual realm, may family ang Diyos. Pero may nilikha siyang family na tao. At mamaya malalaman natin kung bakit. Konti na lang. Ayan. So ngayon dito, ang ganda, no? Kasi ang ginawa ng Diyos na nilikha niyang tao, kahawig niya. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi mo siya pwedeng maliitin.
Hindi mo siya pwedeng apihin. Hindi mo siya pwedeng sasaktan, aabusuhin, lalamangan, lolokohin. Okay? Sa konteksto ng pagkakalikha ng Diyos sa tao, walang racism. Walang indifference. Walang puti, itim, matangkad, pandak. Walang ganon. Okay? Basta isinilang ka, ikaw ay mahalaga sa Diyos. Dapat kang bigyan ng pahalaga. Walang insignificant. Lahat pantay-pantay dapat ang tingin at kaya lang hindi na ganon. Tama? Bahay mo, panay kandado. May bolt pa sa loob ng bahay. May alarm pa, may CCTV pa, pambihira, may barangay tanod pa, may security guard pa. Ano nangyari? Ano nangyari na ang tao ay nilalamangan niya ang kapwa, ini-scam, sinasaktan, hino-hold up, nire-rape, sinusunog, ano nangyari sa tao? Ano nangyari sa tao na ang tao naging sinungaling, ang tao ay bubuhay na sa ganong klaseng kasalanan, nawala yung image. Ano nangyari? Kasi kung nasa image pa rin tayo ng Panginoon, kahit na po tayo mabuhay dito ng wala ka nang inaalaala, iwan mo yung ginto, iwan mo yung TV, iwan mo yung mga gamit mo, hindi po mawawala yan. Ngayon po, hindi mo naman iniiwan, nawawala. Nasa bulsa mo nga, nawawala. So ito po may nangyari po kasi na kung saan ang nangyari po, meron pong rebellion. Ito po ay dalawang rebellion, isang rebelyong espiritual na naganap, the unseen world, at isang physical rebellion na naganap. Okay? Siguro nagtataka tayo, bakit may rebellion? Kasi po, ang Diyos po, hindi kanya ginawang robot. Nakaprogram, susunod ka lang ha, kahit anong ipagawa ko, susunod ka lang. Tok, 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 ito yung aking password. Okay? Binigyan tayo ng free will. Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos na maging creative. Binigyan kanya ng kapahintulutan na tumama at magkamali. Binigyan niya sa atin ang free will, hindi po niya inalis ito sa atin nung tayo ay nilikha. Gayon din naman sa spirit world at gayon din naman sa physical world. Kaya po, pwedeng magrebelde. At ito nga po ang isang malaking may kilalang kilala na natin to, yung serpent, si Eden, nang sabi hindi naman daw siya talaga hindi naman talaga ganun ang itsura ng serpent nung panahon, pero yun po yung kwento ng mga scholars. Siya po si Satanas. Ayan, pambihira. At hindi po tungkol sa zoology ang topic sa Garden of Eden. Okay. Ito po ay tungkol sa supernatural rebellion na kung saan binanggit po dito sa Isaiah 14:13-14 ang isang account patungkol po sa naganap na rebellion ni Satanas. Sapagkat sa puso ni Satanas, sabi niya, I will raise up my throne above the stars of God. I will sit on the mountain of assembly. I will make myself like the Most High. Ako na ang Diyos. Ako ang masusunod. Ako ang makapangyayari. Hindi ako magpapasakop. Hindi ako magpapa-under sa Diyos. Ako dapat ang uupo sa trono niya. Yun po yung naging malaking rebellion. Yung hindi ka nagpasakop, hindi ka na sumusunod, ayaw mo na sa kanyang kapangyarihan o ayaw mo nang magpailalim o magtiwala sa kanya. So sa Ezekiel 28, ganun din. Ang binabanggit tungkol sa rebellion na ito ni Satanas. Na ang sabi doon sa verse 14, dati kang anointed guardian cherub. I place you on God's holy mountain. You walk in the midst of stones of fires. Pero ano po nangyari sa kanya? Kahit na ganun pa aganda ang pribilehyo niya, nagrebelde pa rin po siya sa ating Panginoon. So at gayon din naman, bukod kay Satanas, nadali na rin niya si Eva at si Adan, nagrebelde na rin. Ano po? So, kaya po sila nawala sa Eden, nawala na ang Eden, kaya nawala na po yung ganung klaseng ugali sa Eden. At ang nangyari po ay dumating na si kamatayan. Napahiwalay na ang
tao, mamamatay na siya, hindi na siya mabubuhay eternally, mamamatay na siya. At si Satanas ay naging Lord, hindi ho Lord of the Rings, naging Lord of Death. Kaya inaabangan niya lahat ng taong mamamatay. Yun, no? Inaabangan niya lahat ng mamamatay, i-welcome niya sa kanyang abode. Doon sa kanyang kaharian ng walang hanggang kamatayan. Doon sa apoy ng impyerno, siya po ang Lord of Death. Yun na po ang naging bago niyang kaharian. Ibinagsak po siya sa lupa. At ang naging kaharian niya yung mundong ito dahil po nadala niya si Adam and si Eve. Nagrebelda na rin po sila sa kalooban ng Diyos. Kasi po naman talagang ang galing po ni Satanas magsalita. Naku, gagaling ka, sisikat ka, magiging masaya ka. Hindi mo kailangang makinig sa Diyos. Basta masaya ka, walang masama, basta masaya ka. Tama po ba? Wala ka namang inaapakan, wala ka namang sinasaktan. Gawin mo lang, di po ba? So yun po yung doctrine ng happiness. Hindi po siya doctrine of holiness. Ayan. Yun po yung doctrine ng secular humanism. Galing po yun sa Garden of Eden. Tinuro po ni Satanas na huwag ka nang magpa-under sa Diyos, huwag ka nang sumunod sa Diyos. So ganun po niya, nililinlang ang tao. Sapagkat gusto niya may makasama siya doon sa daigdig ng mga patay. Wow. Doon sa impyerno. Ayan. So kaya nga ito po ay dalawa ng supernatural, or actually meron pong dalawang supernatural rebellion. Yung isa namang rebellion ay rebellion ng tao, si Eva at si Adan. Pero ito po ay may isa pang rebellion na supernatural kung tawagin sa Genesis chapter 6, na kung saan nagkaroon po dito ng second supernatural rebellion. Ito po yung sons of God. Ayan. Na binabanggit natin kanina, they were members of the heavenly council. Okay? And they transgress the boundary between heaven and earth. Dapat diyan ka lang Bakit ka pumasok sa daigdig na ito? Bakit? Kasi po nakita, ang gaganda naman ng anak ng tao. Wow. Na nagustuhan yung anak ng tao. Ano po? At ang sabi dito, the Son of God saw the daughters of humankind, that they were beautiful. And the Nephilim were upon the earth in those days and also afterward. Pansinin nyo, nandun sila ng mga panahong iyon at pagkatapos, at yung pagkatapos na sinasabi ay pagkatapos ng baha, nandun pa rin sila. Paano po nangyari yun? Mamaya papaliwanag natin. When the sons of God went into the daughters of humankind and what? Nagkaanak pa. Ito po yung mga malalaking tao. Nahuhukay po sila sa iba't ibang lugar na marapit sa mga pinangyarihan na malalaking tao, na 13-footer, 14-footer. Ang tatangkad, grabe. Hindi ko alam kung may Nephilim sa NBA, but anyway. Malalaking tao po ito. And makikita natin sa book ni Peter and Jude, yung ganito ring story, na kung saan sinabi ni Peter sa 2 Peter 2, verse 4 to 6, God did not spare the angels who sinned, but held them captive in Tartarus with chains of darkness and handed them over to be kept for judgment, and did not spare the ancient world, but preserved Noah. Preserved Noah. Happens in the flood, during the flood days. Nalunod na sila doon. Okay? Pero nasan yung espiritu? Ayan. Okay? So sila po ay naghanap ng katawan. O yun. So sila po ay dito, sabi rito sa 2 Peter 2, verse 4 and 6, sila po ay dinala doon sa Tartarus. It's a Greek word, the place of the dead, o mas kilalang hell, ano po. At doon po muna sila kept for judgment, at hinihintay po yung araw ng judgment po sa kanila. Sa Jude chapter 5 and 6, ang sabi doon, wala yatang chapter siya, no? 5 and 6 lang. The angels who did not keep their own domain, okay? Dapat yan lang kayo sa spirit world. Pambihira, pumasok kayo sa domain ng earth,
deserted their proper dwelling place and is kept in eternal bonds under deep gloom for the judgment of the great day. So sila po ngayon ay nandoon at ito pong naglipa ng mga espiritu ngayon na nagsasaan yung aswang, anyong mangkukulam, hindi po. Anyong napuputo ng katawan, anyong malaking hayop, anyong kapre, anyong multo, na kung saan narito na po sila, nauna pa po sila sa atin, nung hindi ka pa sinisilang, narito na po sila. Kaya nung isinilang ka, alam nila, lalo na kung di ka naman umaalis sa lugar na pinagsilangan mo, alam nila, lumaki ka, alam nila, lumipat ka ng lugar, baka sumama sa'yo, kasi natutuwa sa'yo. Kaya pag namatay ka, alam din nila kung paano ka gayahin. Pwedeng yung paborito mong ulam, pwedeng yung paborito mong upuan, pwedeng yung paborito mong pabango, ipaparamdam sa pamilya. Ay naku, yan yung paboritong upuan ni Tatang. Ay naku, yung pabango niya, naamoy ko. Nandito lang siya, hindi mo alam, nililalang ka ng mga espiritong ito, para nang sa ganon, huwag kang manimpalataya sa totoong Diyos. Amen. Para yung Word of God, medyo magduda ka na sa Word of God. Parang naguguluhan na ako, bakit may ganun? Ang bait naman ng espiritong ito. Itinuro pa yung kung saan nilibing yung na-rape. Alam niyo bang may mga detective na espiritu? Nagustuhan nila maging detective, Gusto nila maging witness. Dito daw po inilibing at dito raw po yung pinatay. At pag hinukay, uy, nandito nga. Wow, may kapangyarihan ka. Di, may guiding spirit po ako. So kaya nalilito yung tao, ay sino ba yun? Yung ba espiritu ba ng Diyos yun? O yung ba ay white lady ba yun? So alam natin na may paglilito na po dito, na kapag hindi mo alam ang espiritu ng Diyos, malilinlang ka at mawawala ka sa salita ng Diyos. So kaya itong fallen sons of God, sila po yung fallen sons of God na pinadala po sa Tartarus, na ang Greek word po nito ay realm of the dead, na ngayon ay tinaguri ang hell o sinasabi ring hell, at nandun sila mananatili hanggang sa end of days, na kung saan sinabi sa Genesis 6 verse 4 na matapos ang baha, nandiyan pa rin po sila. Sila po yung tinatawag na mga disembodied spirits, mga dating may katawan na wala na ngayong katawan, dahil sila po ngayon ay may nag-survive. Pero siyempre po, nag-embodied po sila ng ibang katawan. Pero ito po ay pag-aaral na tanungin na lang po ninyo ako sa aking, sundan na lang po ninyo ako sa pag-aaral para makapagtanong kayong mabuti. Pero sa extra biblical Jewish writers, pinaniniwalaan din silang demons. Dinidescribe din sila ng mga disembodied spirits of the giants. At ang base nito ay nabanggit kasing madalas yung salitang repaim, sa Biblia, na ang ibig sabihin po nito ay the underworld or the place of the dead. At ito po, ang pinanggalingan po ng mga information na ito ay galing po ito dyan sa library, hindi po. Galing po ito sa bahagi na natuklasan na Dead Sea Scrolls. Yung Dead Sea Scrolls, marami po yan ng mga Book of Isaiah, at ang lahat ng mga iba pang libro na Bible na binabasa natin. Kasama po doon yung libro ni First Enoch. Kasama po doon yung libro ni Book of the Giants, na kung saan ito'y kanila lamang pinagtugma-tugma, pinag-aralan para mapagtugma nila, may kulang sa kwento, may kulang sa istorya. At hindi nga lang ito nilalabas kasi nga po, baka lalong malito po ang Kristiyano. Kailangan po ay maayos po ang pagkakaturo para hindi po tayo malito. Pero tumutukoy lamang ito sa kung saan nagkaroon ng rebellion, kung saan iniwan po yung kanilang domain, yung kanilang teritoryo, pumunta sa teritoryo ng mundo, nagustuhan ng mga babaeng magaganda, na buntis na anakan at nagkaanak ng mga higante, at dumating na ngayon itong baha, at silang lahat ay nalunod na, at ngayon yung espiritu nila ay naggagala. Pero sino po yung nakalaban po nila Joshua? Meron pong mga giants na kung saan ay isinilang doon. So kaya po ito'y isang rebellion pa rin, because may espiritu na nagkakaroon po sila ng pakikialam sa tao. Okay? And so, with this, meron pong isang malaking pangyayari sa Genesis 11, 4, 6, 7, and 9,
para lalo nating maintindihan itong tungkol sa rebellion na ito ng tao, na kung saan after the baha, tumayo po si Babel. Tama po? Na kung saan siguro kaya nila tinatayo, ayaw na naming bahain. Pero siyempre po, ba't ka naman magtatayo sa plain of Shinar? Plain yan, malapit lang yan sa Euphrates. Siyempre, mababaha ka pa rin. Pero sabi niya dito, come let us build ourselves a city and a tower where top reaches to the heavens. By the way, Shinar is in Iraq or Iraq. And Yahweh said, come let us go down and confuse their language there so that they will not understand each other's language. Therefore, its name was called Babel. So again, meron ditong pakikialaman Diyos. Meron siyang nakitang rebellion. Okay? Another kind of rebellion. Na kung saan ito na yung mga rebellious spirit. Na kung saan napasama dito sa mga grupong ito na nagtatayo ng Babel. Na kung saan pinagbibigyan ng Diyos ang iba't ibang lingwahe. Na pagkatapos nun ay nakapag-form na sila ng mga bansa-bansa nila, nations. Dahil binago po ng Diyos ang mga salita. Yung isa Chinese, yung isa Russian, yung isa Filipino, yung isa ay Japanese. And then, so nagkanya-kanya na po sila ng bansa. Hello? And ang tawag po doon ay meron din pong espiritu sa bawat bansa na napasama po doon na kung saan sila po yung tinutukoy na kung saan ang Diyos po ay nagpaparusa sa mga espiritong ito. Tingnan po natin sa Psalms 82. And God presides in the great assembly. He renders judgment among the gods. And then verse 2, how long will you defend the unjust and show partiality to the wicked? And so this is what's going on. This is what's happening. Na kung saan ang Diyos po ay kumilos na ang sabi niya sa Isaiah 24:21 about this rebellion, about this wickedness of these gods in nations. Ano po, ang sabi niya, I said you are gods, you are all sons of the Most High, but you will die like mortal men. You will fall like every other ruler. So dito po, makikita po natin, ito po yung isang mahirap maunawaang lubos, pero may mga espiritu na rebelde sa Diyos na naging hari, na naging judge, na siyang nag-rule sa ilang mga bayan, lalo na po doon sa malapit sa Caesarea Philippi, na kung saan nandun po yung ground zero ng kung saan sila nag-descend, kung saan sila binagsak ng Diyos, makikita po natin na ang sabi rito ng Panginoon, nagkaroon po sila maliwanag, makikita natin, you will die like mere mortals. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng katawan. Okay? And you will fall like every other ruler. So probably, ito po ay pwede nating masabi na they are the emperors of the empires. We have the Assyrian Empire. We have the Nebuchadnezzar. We have po the Babylonian Empire. Ano po? And the Roman Empire. And all those other empires, like Alexander the Great. So makikita po natin, ito yung mga empire na kung saan ang pinaka-empire na ginamit ng Diyos para turuan ng leksyon ang Israel na nakakalimot sa Diyos ay ang Babylon. Tama? Sa po dinala sa Babylon, hanggang konti na lang sila, saka sila binalik sa Israel. So lahat ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. At dahil sa kapangyarihan ng Diyos, siya rin po ang nag-alis ng kapangyarihan sa kahit na sa kabila ng lahat na sila ay sons, o sila ay parang Diyos, o sila ay makapangyarihan, matalino, sakop nila ang mga bansa, napakalaki ng kanilang kapangyarihan, and yet sila po ay mamamatay, sabi ng Diyos, katulad din ng isang tao, katulad din ng isang ruler o ordinaryong ruler. So, sa Isaiah 24:21, and sabi, in the day of the Lord, in that day the Lord will punish the powers in the heavens above and the kings on the earth below. So medyo, para po mas maintindihan natin, yan, ang isang mas ginagamit na terminology dito ng scholars sa pag-aaral tungkol sa mga espiritong ito,
na rebelde sa ating Diyos, na mayroon tinatawag na teritoryo na kung saan sila naroon, ay cosmic geography. Yung pong cosmic, ibig sabihin intergalactica, ayan, pambihira, extraterrestrial, yan po yung mga celestial being, okay? Na kung saan nandyan lang sila around Israel, at sila ay hostile po sila sa Israel, okay? So tingnan natin para medyo mas magkaroon tayo ng ng aktwal na mga galaw po nila sa Book of Daniel, supernatural beings govern individual nations, sa Daniel 10:13. Ang sabi dito, but the prince of the kingdom of Persia, tao po ba ang sinasabi diyan? Tingnan natin, no? Stood before me for 21 days. Sino po ba ang nagsasalita? And look, Michael, one of the chief princes, came to assist me. So yung po kasing si Daniel ay nag-pray, nag-21-day fast siya, at meron po siyang hinihiling na kapahayagan. Gusto niyang malaman what will happen in the future. Ngayon, ito pong prince ng Persia, na hindi po ito tao, ito po ay God's spirit. Siya po ay territorial spirit. Siya po ang prinsipe ng Persia. Hinarang po niya yung messenger na papunta kay Daniel para sabihin ano ang magaganap sa future. At ang nangyari po dito, sabi, and look, Michael, one of the chief princes, came to assist me. So each of these nations, meron pong tinatawag na supernatural prince, a term na ang ibig sabihin ay ruler. And in Daniel 10:20-21, ang sabi dito, now I return to fight against the prince of Persia, and look, the prince of Javan, or Greece, will come. So, yun po ay teritoryo po ni Alexander, pero may espiritu din pala doon. And there is not one who contends with me against this being except Michael, your prince. So, Michael is the guardian of Israel. And the big picture reveals that there is an unseen spiritual conflict behind the empires of the earth. So, kaya po ito, ang tinatawag dito ay a cosmic geography, a territorial spirit. Sa Pilipinas lang makakakita ka ng territorial spirit dito. May kausap ako sa isang celebration. Nanay, taga saan po kayo? Sabi niya, taga Capiz po. Ay, ano po ang dumarating sa isip natin? Pag, ay, Capiz, ay, nanay, hindi ba may aswang dyan? Hindi siya kumikibo. Maya-maya umikot na yung ulo niya, hindi po, joke. Pero may kwento siya. May kwento siya sa akin. Opo, pastor, may nakita po ako. Pero hindi po gumagalaw, hindi po ako kinausap. Ilang beses po yun. So, mayroong territorial spirit. Alam niyo po ba yun? Pero huwag kang matakot dyan kasi mas makapangyarihan ka kay Kristo Jesus. Amen? Lahat yan kaya mong palayasin. Ano po? Pinapakita ko lang, mga rebelding espiritu ito, okay? Mga espiritu ng rebelde ito, na pwede nilang impluwensyahan ng tao, katulad nung kay Mikaya, Prophet Mikaya, pwede niyang lokohin ng isang tao kapag ang puso ay mali. Pag ang puso ng tao panay hinanakit, kaya po niya yung paandarin. Ano po? Kaya kailangan ng puso maayos. So dito, makikita natin ito, katulad nitong si Naaman. Yan, shortcutin natin ng konti. Naghahabol yung oras eh. Si Naaman, alam natin na siya ay, dito po ay pinagaling po siya. At ngayon, gusto po niyang, may request po siya dito kay Propeta Elijah. Sabi niya, pwede bang makapagdala ng soil? Sabi niya. Naaman said, if not, then please let a load of soil on a pair of mules be given to your servants, for your servant will never again bring a burnt offering and sacrifices to other gods, but only to Yahweh. So, nung pa lang may practice na sila na may teritoryo na diyan ka sasamba, diyan ka maglalagay ng mga alay mo, kasi may Diyos diyan, the gods of the land. Meron po silang ganon na nararamdaman nila, nakikita nila. Pag nagalit ang Diyos dyan, ako, wala kang aanihin. Parang ganun. So kaya ngayon, sabi ni Naaman, hindi na ako sasamba sa kanila, sasamba na ako sa buhay na Diyos, pero kailangan ko ng lupa.
Ano kinalalaman ng lupa? Di ba? Hiyakot yung lupa. Gusto hakutin yung lupa. Ito lamang ay maliwanag na yung mga lupain talaga may nagmamay-ari o may mga nagtiteritoryo, mga espiritu. Kaya po pag nag-engage po tayo sa evangelism, at ang mga lugar po na pinupuntahan natin, iba-iba po ang nararamdaman mong kilos. May lugar na madaling tumanggap kay Lord, may lugar na ayaw tumanggap kay Lord, may lugar na ipaglalaban mo muna ng panalangin bago po tumanggap kay Lord. Pero isa po lamang ang pinaka bottom line po nito, lahat po sila ay pwede mong ipanalangin. Lahat po sila ay pwede mong matalo, lahat po sila ay pwede mong ma-disarm. In fact, wala na nga po silang kapangyarihan dahil si Jesus Christ, 2,000 years ago, ay napagtagumpayan na nga niya ang lahat ng mga rebuilding espiritong ito. Amen. At siya ang iyong Panginoon. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So kaya nga, kailangan dumating ng Panginoong Jesucristo para matigil na ang lahat ng mga pagdilinlang, pagkokontrol, okay? At yung pag-aabang sa tao na pagmamamatay na, eto na, isa pang mamamatay, halika na. Naghihintay na sa iyo ang aking abode, ang aking place of the dead, ang hell, pambihira. Ano? Kaya si Kristo, akala nila natalo nila eh. Akala nila nang mamatay si Kristo ay sasama na sa kanila doon sa libingan ng mga patay o doon sa impyerno. Hindi nila akalain, pambihira, na ang Panginoong Jesucristo after 3 days na buhay na mag-uli. Na mga talagang na-shocks po sila doon, hindi nila akalain. Kasi ina-expect nila, atin na to, pambihira, namatay na to, sige. Pero hindi po ganun nangyari. Pero ito po, makikita natin na ang ating Panginoong Jesucristo nag-volunteer po siya talaga. Na tayong lahat ay kanyang mailigtas buhat sa kapangyarihan ng kasalanan. Na lahat ng tumanggap kay Kristo, wala ng kapangyarihan ng kasalanan sa iyo. Kaya lang yan nakakagalaw sa iyo kasi gusto mo rin. Pero pwede ka nang mag-say ng no to sin. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa iyo. Wala nang kapangyarihan ng mangkukulam sa iyo. Wala nang kapangyarihan ng kapres sa iyo. Wala nang kapangyarihan ng aninong itim sa iyo. Wala nang kapangyarihan ng salamin na nabasag. Wala nang kapangyarihan ng itim na pusa na dumaan sa harap mo. Wala nang kapangyarihan ng lahat ng superstitious belief sapagkat ang kapangyarihan ni Kristo ay sumasa iyo na nung mamatay siya, binayaran niyang lahat, winasak niyang lahat ang kapangyarihan ng dyablo. Sang ka pa? Kaya ikaw ay pinagpalang lubos. Ayan. Sabi rito sa John 1 verse 12, but as many as receive Him, to those who believe in His name, He gave them authority to become children of God. Wow. Pag binasa mo ito ngayon, after knowing the background of His coming, after knowing this rebellious spirit who is now the gods of this world, pero ngayon ay naibalik na po kay Kristo, nabawi po niya na lahat ng tatanggap kay Kristo, ikaw ngayon ay hindi na nasa ilalim ng pag-aabang ni Satanas at ng kanyang kampon papunta sa hell. Pag tinanggap mo si Kristo, naniwala ka sa pangalan niya, then nasa iyo na ang karapatan na maging anak ng Diyos. So, kaya nga yung pagiging ruler po ni Satanas, nawalan na po ng bisa ito. Ikaw ngayon ay under the ruler of the Lord Jesus Christ. And greater is the Lord Jesus Christ than Satan who is in this world. At si Satan, talong-talo na po siya. Kaya nga po dito po sa pagtatagpo ng disciple, okay, lagpasan ko na to. Ito po, ang tawag dito ay the rock. Kasi po, itsura pa lang, rock talaga. Huge rock, pero may kuweba sa ilalim. Ito po ay sa Caesarea Philippi, pinangalan po kay Caesar and Herod Philip, mga Roman name. And lugar din ito na kung tawagin ay Bashan. Hindi ho Basher, Bashan. Okay? Na ang mga Canaanites ay naniniwala na ito ay daanan patungong impyerno. Ito ang tarangkahan o gates of hell or the gateways to the underworld. Yan. Nung dumating ang New Testament times, ito po ay pinangalanan na nilang City of Pan. Okay? Bahagi po ito sa mga kanilang mga Diyos-Diyosan. Okay? Mga lugar ng Pan. Paneas. One of the Decapolis city.
And Pan's Cave was also known as a gateway to the underworld. So mayroong kahulugan ang lugar na ito. Bakit diyan? So bakit nga po ba kinausap dito ni Kristo ang mga disciples? Ang Caesar Philippi, ito pong lugar na ito, actually ay ito rin po ay kilalang Mount Hermon o nasa paanan ng Mount Hermon. Okay? Itong Caesar Philippi ay nakalocate ito based on Mount Hermon. And again, ayon sa Dead Sea Scroll, ang Mount Hermon was the place where the fallen sons of God descended to earth before the flood. Diyan sila nagbagsakang lahat bago bumaha. Okay? Kaya itong si Bashan and Hermon ay ground zero for the cosmic evil powers. Okay? And Jesus was standing at Satan's front door when he announced the gates of hell would not withstand the church. Dito niya kinausap si Peter, sabi niya kay Peter, okay, yan po yan, iisang lugar lang po, Caesar Philippi, Hermon, iisang lugar si Bashan. Sabi niya, Jesus asked Peter, "Who do you say I am?" And Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Ang sabi niya, kinomen niya ang sagot. Kinomen ni Jesus, sabi niya, "I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it." Ibig sabihin, ang panungkulan o ang tarangkahan ng kapangyarihan, ng pinanggagalingan ng lahat ng kapangyarihan ni Satanas, hindi niya kayang talunin ang church na iniligtas ng ating Panginoon. And that's how powerful the Christians or the church of God are. Amen. Pwede mong utusan, pwede mong i-rebuke, pwede mong i-deliverance, pwede mong palayasin sapagkat tinalo na po ni Kristo ang lahat ng kapangyarihan na meron. At ito pong pangyayaring ito ay siyempre po, pinasok mo ang teritoryo namin, lagot ka sa amin, papatayin ka namin. Akala naman ng dyablo ay mapapatayin nila ang Panginoong Jesucristo, pero doon po sila nagkakamali. Muli po siyang nabuhay. Pero ito po ang naramdaman ni Kristo habang nandun po siya. Okay? Nasubukan mo namang pumasok sa teritoryo ng mga siga at nagsisigaw ka doon at naghamon ka. Na magmula ngayon, hindi nyo na kami magagalaw. Tapos eto na, sinugod na yung bahay mo. Parang ganun po nangyari kay Kristo. Sinugod po siya at sabi rito sa Psalms 22, 7-8, 12-14, "And all who seek me, all who see me mock me. They open wide their lips. They shake the head, saying, He trusts Yahweh. Let Him rescue him. Many bulls have encircled me. Mighty bulls of Bashan have surrounded me." Pinapakita dito sa prophetic word na ito ng Panginoong Jesucristo, nagdidiwang na ang mga demonyo. Mamamatay na. Nakapako na. Abangan na natin sa place of the dead, sa Tartarus, sa hell. After 3 days, nabuhay na muli ang Panginoong Jesucristo. Nabayaran niya lahat ng kasalanan, natubos niya ang mga kaluluwa. Kaya itong si Satanas, sobrang nagwawala siya, hindi siya makapaniwala, nalin lang ako, akala ko pag namatay siya, akin na siya, hindi pala, nabuhay siya maguli, Diyos si Kristo eh. So na-trick po siya, in other words, sabi nga ng mga scholar, para siya na-trick. At dito na po nagsimulang mawasak ang kapangyarihan ng dyablo na kapag ikaw ay anak ng Diyos, makakapamuhay ka na ng isang makapangyarihang buhay, a powerful living because Jesus triumphed over death. He was given authority over all things. Satan has no claim over God's people. Hello? Huwag ka matakot sa anumang demonyo, sa anumang Satanas, sa anumang kapangyarihan ng kadiliman. Huwag ka matakot, ikaw ay anak ng Diyos. Amen? And we have eternal life kasi nga po, yung eternal death, nabigo na po si Lord of Death, si Satanas.
Wala na siyang aabangang Kristiyano kasi ang patutunguhan na po natin, buhay na walang hanggan. Kaya po, sa kamatayan po ni Kristo, sa kanyang muling pagkabuhay, sabi sa Acts chapter 2:24, but God raised Him from the dead, freeing Him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on Him. Hindi po alam ng dyablo ito na muli siyang mabubuhay. Hindi alam ng dyablo ang plano. Akala nila sila ay nananagumpay, pero nung mabuhay na maguli si Kristo, tapos na maliligayang araw niya. Sapagkat lahat ng maniniwala kay Kristo, lahat ng tatanggap kay Kristo as Lord and Savior, nasa iyo na rin ang tagumpay mo laban sa kadiliman. Amen. Amen. Kaya nga sabi po rito, we become children of God. Uulitin ko. Verse 13, born not of natural descent nor of human decision or husband's will, but born of God. And we are empowered, enabled by the Spirit of the Lord, para magawa natin mabuhay sa kabanalan. Kasi on our own, bibigay lagi. Amen. Pero sa kapangyarihan ng Espiritu, kaya mo nang mabuhay sa kabanalan. Kaya mo nang mabuhay sa image ng God. Siyempre, hindi po siguro overnight, pero habang tayo po ay nagsisink in na sa atin na ako pala ay anak ng Diyos, ako pala ay binayaran ng aking mga kasalanan, ako pala ay sa image talaga ng Diyos nilikha, unti-unti nag-a-adapt tayo doon hanggang isang araw lumalakad ka na sa kabanalan. Amen? Sa ngayon, medyo hindi pa sanay, kaya nga may Bible study, kaya nga may C2S, kaya nga po tayo may pag-aaral ng salita ng Diyos, para na sa ganun, makita mo kung ano ka talaga, kung sino ka talaga, at nang sa ganun, kaya mo nang mabuhay din according to the will of God. Amen. And meron pong tayong Great Commission. All authority has been given to me, therefore go and make disciples of all nations. Ethne. Ibig sabihin, ito yung mga salita, grupo ng mga salita, grupo ng mga kultura, at wala na pong nation na hindi pwedeng pasukin. Lahat pwede na. Kasi nasa iyo na ang kapangyarihan, nasa iyo na ang covering, nasa iyo na ang empowerment, nasa iyo na ang anointing ng Panginoon, nasa iyo na mismo ang presensya ng ating Diyos. Hallelujah. At muli, sabi rito sa geographical rulership, ito naman ang sinasabi sa Ephesians 6:12, for our struggle is not against flesh and blood. Kapatid, hindi mo kaaway si ate, si kuya, si kapitbahay, si kaopisina, si boss, si asawa. Hindi. Sabi dito, ang kaaway mo ay hindi flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Pero lahat sila ay tinalo na ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang kailangan mong gawin sa halip na pumatol ka, magalit ka, lumuhod ka, manalangin ka, mag-intercede ka, i-proclaim mo, i-declare mo ang kapangyarihan ng Diyos para mga taong ito ay magbago na ang mga buhay. Amen! Kaya minsan napupulaan tayo mga Kristiyano kasi pumapatol. Sinaktan mo ako, sasaktan din kita. Patitikim ko sa iyo ang sarili mong dose of medicine. Parang ganon, di ba? Teka, si Satanas yun ah. Sa halip, ipapanalangin kita. Pag-asawa, habang natutulog ka, ilelehans kita in Jesus' name, Espiritu ng katigas ng ulo. Ikaw, rebellious spirit, lumayas ka in Jesus' name. Kahit bulong-bulong lang yan, hindi mapapakali. Pagising sa umaga, honey, I love you. Uy, na-deliver. You have the power. Sa lahat ng espiritu ng kademonyuhan, you have the power. Yung kapitbahay mo na galit ka, lagi ka na lang piniperwisyo, ipanalangin mo espiritu ng perwisyo. Ikaw espiritu ka ng mga panglalamang sa pangalan ni Jesus. Tinatalian kita, winawasa kita, tinuturo kita, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Siguro hindi overnight, siguro gusto ni Lord, isang buwan mo siyang ipanalangin. Pero isang araw, bumabait na, binabati na ako. May effect na. May kapangyarihan ka, kapatid. Ang tingin mo kasi sa kaaway, tao no? Tao siya talagang tao siya. Talaga yung kaharap ko Hindi mo nakikita may espiritu sa likod nun. Inaasar ka, inaaway ka, gusto niyang bumigay ka. Gusto niyang magkasala ka para mapakialaman ka rin niya, para yung puso mo magmali,
para mapakialaman ka. Huwag kang bibigay doon. Daanin mo lang sa makuha ka sa tingin. Parang ganun. Tumahimik ka, espiritu ng kasinungalingan. Tumahimik ka, espiritu ng paninirampuri. Tumahimik ka sa pangalan ni Jesus. Kahit bulong-bulong lang yon, tatahimik yon. Ngayon, pagka-deliverance na po at umikot na ulo, huwag ka lang matakot. Umalis ka, umalis ka, umalis ka. Sabi ko sa'yo, umalis ka dyan. Lumayas ka. Pastor! Back up, back up. The holy and unholy ground. You are now the temple of the Holy Spirit. Wow. Wow. The Spirit of God lives in you. That's why this place becomes holy, because you are the temple of the Holy Ghost. Your car becomes holy because you are the temple of the Holy Ghost. Yung tindahan mo naging banal because of you are the temple of the Holy Ghost. Wherever you go, nagiging banal yan kasi you are the presence of the temple of the Holy Ghost. Amen? Huwag mo sanang kakalimutan yun. Amen? At huwag mo nang dagdagan ng dekorasyon ng katawan mo. Tama na yung nailagay mo. Paalam ka na next time. Lord, okay lang ba? Parang gusto kong lagyan ng mahal kita, inay. Parang gano'n. Wag na. Pakausapin mo muna ang Holy Spirit. Kasi Kanya na ang katawan mo eh. Hello? Kanya na. Alright? So, ito pa yung isang kapangyarihan natin. Bakit may ganito? Okay, lagpasan ko na yan. Bakit may water baptism? Pledge of a clear conscience towards God. Ano po bang ibig sabihin nito? That baptism saves you, pero alam natin hindi yung baptism mo nagsisave. Pero anong ibig sabihin talaga niyan? Ang ibig lang sabihin niyan is your public declaration, kanino ka ba? Katulad ng sons of God, nanonood ang mga sons of God, ang mga spirit habang kinikreate ang mundo, nanonood din sila habang binabaptize ka. At habang binabaptize ka, pinagsisigawan mo sa lahat ng mga masamang espiritu sa buong mundo, I belong to Christ. My Jesus is my Lord, He is my Savior, He is my King, He is my Deliverer, He is my Healer. I've been set free. Kay Kristo ako. Amen. Yun po lang ang ibig sabihin nun. Nagpabaptize ka na ba? Hindi ka pa nagde-declare. It is an act of righteousness, sabi ni Jesus Christ, na kung saan sinasabi mo na ikaw ay kay Kristo. Hindi mo sinasabi yun sa amin, sinasabi mo yun sa mga espiritong ito na nakapaligid, na gustong sirain ang buhay mo. Ngayon nakita nila kay Kristo ka na, pare hirap, ingat-ingat tayo sa taong yan, mapalalanginin niya. Ilang beses na akong nilampaso niyan, huwag na natin galawin, hayaan na natin siya. Kung gusto niya magpastor siya. Bahala na sa buhay niya. We are redeemed. We can live a powerful life, a powerful living because we are redeemed, we are empowered. At tayo po ay privileged. Privilege po ito eh. Wow, what a privilege. What a privilege. Yung isang pamilya sa spiritual realm nagrebelde po. Pinakialaman pa tayo. Kaya nag-create po ang Diyos ng isang pamilya na magiging tapat sa Kanya. Maglilingkod sa Kanya, maniniwala sa Kanya, mamahalin siya, sasambahin siya. At gayon din naman ang Diyos na lumikha sa atin. We belong to that kind of family. Jesus is our Lord. He is our King. And we will go on with the power of the name of Jesus. Tumayo po tayong lahat. Umawit po muna tayo sa ating Diyos. Hallelujah, Lord, give us courage and boldness to share your word to the people in this world. Jesus, I believe in you, and I will
And all the world Yes. will see Sing it to the Lord. that you are God. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth, for you alone are the Son of God, and all the world Let the world see. you are God. Let the whole world see and know He's our God. Yes, shout it to God. Sing it from your heart. And I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth, for you alone are the Son of God, and all the world Our will Lord, see our that King, you are our God, our healer, You our are Savior. Jesus, I Yes, we believe. We believe you are our deliverer. We believe we are forgiven. We believe we have been cleansed. We believe we are strong. We believe, oh God. For you alone are the Son of God. All the world will see Hallelujah. that you You are my God. You are my God. You are my King. You are my Lord. Jesus, I Hallelujah. The Lord. Yes. We will go in your power. We will go in your name. We will go, Lord God, in your spirit. The Lord. Hallelujah. alone are the Son of God. Yes, oh Lord. All the world Hallelujah. will see you are God. Yes, you are my God. You are my God. Hallelujah. Jesus, Hallelujah. I believe in Yes. you, and I will He is our King. go He is our Lord. to the He is our ends Savior. of the He is our healer. He is our provider. He is our deliverer. Hallelujah. He is our redeemer. Hallelujah. Hallelujah. Yes, you are my God. You are God. Hallelujah. Believe. Believe. Jesus, I believe Yes, in you, hallelujah. and I would Hallelujah. go to the ends of the earth, to the ends of the earth. Yes. For you alone Yes, oh are the God. Son of God. All the Yes, oh world Lord. will see that you are God. Yes, oh God. You are Yes, confess with your mouth. Confess with your mouth. Jesus, I Confess with your mouth. Jesus, you are my God. to the ends You are my Lord. You are my healer, of my deliverer, my provider, my lover, my friend. Hallelujah. Jesus is Lord, and every knee shall bow and every tongue confess. Jesus is Lord. Hallelujah. Hallelujah. Halabarasakarabasan the Lord. Yes. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yarabasakarabasan the Lord. Hallelujah. Yes, oh God. Salamat po. Salamat po. That we have this power to live a powerful life. Lord, salamat sa healing. Salamat sa deliverance. Salamat sa lakas. Salamat sa iyong faithfulness. Yes, oh God, in your power we will continue to serve you. In your power we will continue to sing and worship you. In your power we will continue to intercede and to pray, oh God. In your power we will walk in holiness. We will walk in victory, oh God. And we will conquer every place for the Lord Jesus Christ in the power of the Holy Ghost, oh God. Thank you for the freedom. Thank you for the freedom. Thank you for the life.
Thank you, Lord, for you have changed everything in my life. Thank you for empowering me. Thank you, God, Lord, that you love me and that you will never leave me, nor forsake me. And before we leave this place, oh God, as our acknowledgement that you are our God, our Lord, we are giving to you our offerings as well, our tithes and offering. Lord, we know you are the provider. At sa aming pananampalataya ng pagbibigay, we know, Lord, imumultiply mo ito papalik sa amin. Lord, walang maghihirap, pagpapalain mo, Lord, medyo ang buhay mahirap na talaga. Medyo natatakot na po yung iba, medyo nag-aalala na po yung iba, pero Lord, give us that kind of confidence that because we are your people, we are your children, we can kneel down and we can shout unto you, we can cry unto you in prayer, we can intercede, and we just know that as your people, you're gonna listen to us, and you will hear our prayers, and you will answer our prayers, and you will provide, and you will fill our needs, oh God, hallelujah. Lord, we needed a supernatural provision, a supernatural provision, oh God. Lord, ang aming pong kabuhayan, ang aming pong kailangan sa tahanan, kailangan ng anak, kailangan sa aming pong buhay, Panginoon. Lord, as we give, oh God, we are believing and we are trusting, Lord, na ito'y pagpapalain mo, siksik, liklik, nag-uumapaw na blessing, sapagat ito ay ang katotohanan. Binubuksan mo lang ang pintuan ng kalangitan, Panginoon, upang ibuhos sa mga anak mo, sapagat ikaw ang aming Diyos, and we are your people, and we worship you, and we're serving you, and we belong to you, O God. Salamat sa blessing, salamat sa provision, salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming lahat. Halabara sa karabasan na, Lord. Yes, Lord, uuwi kami, pinagpala kami, hallelujah. Pinagpala kami, we are blessed, we are favored, O God. We are covered, O God. We are powerful, O God, and because, Lord, Jesus Christ is in us, because the Holy Spirit is in us, oh God, because you love us, Father God, and we give you back the praise and the glory and the honor and the worship in Jesus' mighty name. And everybody say, Amen and Amen. God bless you all. God bless you all. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Happy Sunday, everyone.